Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Amen. Yan, lalo na po sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang ating FB Live devotion po ay magmumula dito sa Door of Faith Church, Kabatang, Chaong, Quezon, under District 6 sa pamumuno po ni Pastora Cheryl Manansala. Amen. Yan. Ngayon pong sa devotion pong ito, tayo po ay magalak sa Panginoon. Amen. Sa, Hallelujah, Jesus. Papuri sa Panginoon. Tayo ay maging himala sa bawat isa sa ating mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, marami tayong nararanasan sa kung nasan man tayong lahat. Alam po natin na nandyan ang Panginoon, although mahirap ang nangyayari sa atin ngayon, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon at nagpapatuloy na magpuri sa Kanya at patuloy ang gawain sa Kanya. Hallelujah. Kaya minsan pa, pasasalamatan natin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat o Diyos. We praise you, God. Pinadakila ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Praise you, God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, hallelujah. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, O God. Minsan pa, Panginoon, aawitan ka namin, O Diyos. Dadakilain ka namin, O God. Hallelujah. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands before you. Your name is lifted high. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands before you. Your name is lifted high, for you are great, Lord. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you, O God. No one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. Siya nga po, Diyos. Lord, we lift our hands before you. Your name is lifted high. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands before you. Your name is lifted high, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, oh God. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There's no one else like you, God. There is no one else like you. There is no one else like you.
Tunay na deserve mo, Panginoon, lahat ng aming pagpupuri, O Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay na dinadakila ka namin, Panginoon. Tunay na gino-glorify ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Ngayon po, Panginoon, ngayong devotion na ito, Panginoon, hinihiling lamang po namin, O Diyos, na buksan mo ang isip ng bawat isa, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso, Panginoon. Yes, Lord. I-apply nila, Panginoon, ang bawat maririnig na salita, Panginoon, na galing sa iyo, O Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Maging daan ito, Panginoon, upang magpatuloy ang bawat isa sa kabila ng nararanasan natin sa mga oras na ito, sa panahon ngayon, O Diyos. Salamat, O Diyos, dahil alam namin na tagumpay ang gawain ito, Amen. Panginoon. Hallelujah. Alam Thank you, namin na Jesus. maraming mangyayari, Panginoon. Thank you, Hallelujah. Lord. Sa bawat makikinig, Panginoon. Hallelujah. Kiniklaim na namin na tagumpay ang gawain ito, O Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name we pray. Hallelujah, Jesus. Yan. So, ngayon po, dadako na po tayo sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ang salita ng Diyos. Ngayon po, nandito po ang ating elder, si Nanay Marina po. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa umagang ito. At ngayon po ay pinagpapasalamat ko yung authority na ibinigay ng Panginoon. Ako ay tumayo sa harapan ng lahat ng mga nakakakita at nakakarinig. Purihin po ang Panginoon at sa oras na ito po tayo ay manalangin. Hallelujah. Panginoon aming Diyos na nasa sa langit, tunay na kayo ay mabuti sa aking buhay at sa lahat ng buhay ng inyong mga lingkod. Panginoon, sa mga oras na ito, narito po ako. Ibinababa ko ang aking buhay sa inyong harapan, O God. Gamitin mo lamang po ako, O Diyos, na tagapagsalita, O Diyos. Instrumento, Panginoon, ng iyong mga mensahe na mahahayag sa hapon ito, O God. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy, Lord, ang iyong banal na Espiritu ay aking inaanyayahan. At tulungan mo po ako, O Diyos, na ang devotion ito, O Diyos, ay maging mabuti, maging maganda, at mapagbiyaya sa lahat ng makikinig. Purihin po kayo, dakilang Diyos, inaakin ko ang katagumpayan sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, ang ating pong mensahe ay nakasaad po sa aklat ng Lucas, chapter 22, verses 46. Ang mga mensahe po ito ng Panginoon ay pinamagatang ko po, bakit kayo natutulog? Ayan. Sabi, ang lahat ng tao ay kailangan matulog. Bakit? Number 1 po, upang makapagpahinga sa mga kapaguran. Kadalawa, mga isipin at dinadalang mga problema at ibang mga bahagi ng mga dinaranas ng tao sa kasalukuyang buhay. Ito'y ilan lang sa mga bagay upang tayo ay matulog at magpahinga. Subalit, bakit sinabi ni Jesus, bakit kayo natutulog? Tanong niyo. Ayun nga po yung verses na matatagpuan natin sa Lucas 22, verse 46. Ayan. Sabi po dito, sa Bible po, ito po ang magandang balita. Ano po? Sabi po dito sa 46. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Napakarami po ng tukso na nagaganap po sa lahat ng tao.
At isa po yan sa aking naranasan nang ako po ay makakilala sa Panginoon. Napakarami po ng pagsubok, napakarami ng mga challenges, marami po yung naranasan na iba't iba po. Ang isa pa pong naranasan ko na pinaka mahirap para sa akin, yung magkaroon po ako ng karamdaman. Ayan, magkaroon ng karamdaman na isang tukso upang yung akin pong batang espiritual ay maapektuhan sa aking pong paglakad sa pananampalataya. At marami pa pong mga pagsubok, mga karamdaman sa pamilya, mga kahirapan, at mga iba't iba pa na minsan po, nasasabi ko, parang ako ay hindi Kristiyano. Parang hindi ko maramdaman ang presensya ng Lord. At ninanais ko sa maraming mga panahon ng aking batang espiritual, gusto kong ako ay matulog na lang. Parang ayaw kong manalangin, parang ayaw kong hanapin ang Panginoon. Pero sinasabi naman ng Isaiah na hanapin mo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Lumapit ka sa Kanya at manalangin. At doon po, sa mga verses na iyan, at katulad po nitong verses na ito, na kinakailangan ang tao ay gising at hindi natutulog upang makapanalangin. Subalit natagpuan ko po sa aking buhay noon, naramdaman ko po na ako ay gising, pero yung spiritual ko ay tulog. Kasi nararamdaman nga po yung problema, yung mga suffering, yung mga kung ano-anong isipin na tila hindi kayanin ng aking puso at kaisipan. Ayun. At napakabuti po ng Panginoon dahil doon sa mga bahaging yaon ay ninais ko pa rin po ang dumulog sa biyaya ng trono ng mahabaging Diyos. Ayun, sabi po doon sa Hebreo 4:16. Ayun. Kailangan dumulog ka sa biyaya ng trono ng mahabaging Diyos upang ang kalinga at kahabagan ito'y matanggap mo sa panahon ito'y kailangan. Purihin po ang Panginoon. At ayan nga po yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay nanalangin noong siya ay malapit nang magdusa sa krus ng kamatayan para po sakupin ang lahat ng kasalanan ng tao, maging ang aking kasalanan. Doon po nabuksan ang aking espiritual nang mabasa ko po ito. Na talaga pong ang Panginoon, nang dahil po doon sa kanyang pagsakop sa sangkatauhan, na siya ay mananalangin at pumupunta pa siya sa bundok para lamang siya ay manalangin. Para lamang doon ay kanyang ibuhos yung kanyang hinagpis at mga lungkot at kahirapan na nararamdaman niya bilang isang tao hindi niya ginamit ang kanyang pagkadiyos. Para maramdaman niya yung hirap na kanyang babatahin sa krus ng Kalbaryo. Iyon. At doon po kasama niya ang kanyang mga alagad. At siya ay lumayo upang siya ay manalangin at tigib ng hapis at lumbay. Doon ay taimtim siyang nanalangin at ang sabi nga po sa nabasa ko niyan, talagang taimtim na siya ay nanalangin sa kabila ng kanyang hapis. Ayun. At nang siya po ay makapanalangin, binalikan po niya ang kanyang mga alagad. Ayun po ang sinabi. At yun nga po yung sinabi dito sa ating teksto, bakit kayo natutulog? Bakit kayo natutulog? Ilang beses po niyang binalikan ang mga alagad sa kanyang pananalangin at yun po ay dahil sa labis niyang pag-aalala at pagmamahal. At hindi lamang po sa kanyang mga alagad, kung hindi sa lahat ng tao. Na alam ng Panginoon Diyos na kung hindi siya magsasaper, hindi siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo, ay hindi rin matatanggap ng tao ang biyaya ng kaligtasan. Gaano kabuti ang Panginoon. At yun po ay, nakarelate po ako dyan sa mga verses na iyan. Naisip ko po, hindi kailangan na ang aking espiritu ay natutulog. Hindi kinakailangan na ako ay matulog pisikal, na wala akong nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. At doon po ako nagnais na ang Diyos ay lapitan, dulugin, at siya po ay kausapin. At dito po sa mga verses na ito, oo nga, nasabi ko, hindi kinakailangan na ang tao ay hindi nananalangin, hindi laging handa, dahil naririyan lagi malapit ang tukso. Una na nga po yung hadlangan ng pananalangin at pagdulog sa biyaya ng Diyos. Ayun. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na lagi po siyang nangungusap. Lagi po siyang nandyan para po ako ipatuloy na makapagpatuloy sa espiritual na buhay. Sa kabila po ng maraming mga pagsubok,
na andyan po yung Diyos at ako'y inaabot upang ako'y makapagpatuloy na nananampalataya sa Kanya. At yun po ay dahil po sa kagandahan loob lamang ng Diyos. Yung karunungan, yung lakas, nagmumula po lahat sa Kanya. Kaya salamat po dahil sa pagkakataong ito, muli ko pong natunghayan yung mga verses na ito. Na tigib po ng pag-ibig, tigib po ng kababaan sa harapan ng Diyos. At tayo po ini-encourage din ng Panginoon na sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng maraming pagsubok, hindi po tayo dapat na natutulog. Literally, matulog, magpahinga, kasi kailangan ng pisikal. Pero spiritual, huwag tayo matulog. Ayan. Kaya nga po sinabi, bakit kayo natutulog? Ang dami po sa kapanahonan ngayon ng taon talaga pong ang spiritual ay natutulog. Gising physically, spiritually tulog. Ayan. At kaya po tayo ay nagpapahatid ng magandang balita ng kaligtasan upang ang tao ay magising-gisingin ng salita ng Diyos at doon po ay makarinig sila po ay makapagbasa, sila po ay makarinig at nang sa gayon yung naranasan ko po na pag-iwas sa tukso, pagtulog ng espiritual ay tunay na maiwasan po. Ayan. At sa isa pong bahagi ng Marcos 13, Marcos 13, (36 to 37) ay sinabi po, baka siya'y biglang dumating at maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko na sa lahat, maging handa kayo. Ayan. Supporting verse po na talagang ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na laging gising. Manalangin, magpuri sa Panginoon, magpasalamat, gaya po ng ating ginagawa sa oras na ito. At ayun po, hindi lamang po yung sinasabi na baka maratnang tayo natutulog. Kung hindi, ang sinasabi pa dito sa huli, maging handa. At hindi lamang sa mga anak ng Diyos, kundi sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Maging handa ang ating buhay espiritual sa pagdating ng Panginoon. At baka tayo ay maratnang natutulog. Yan. May sinabi po sa aklat ng Tesalonica. Aklat po ng unang Tesalonica. Unang Tesalonica 5. Chapter 5 po ng Tesalonica. Pakitingnan mo nga yung chapter 5 ng Tesalonica, verse 6. Sabi po dito, ito. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, malinaw ang isip at di tulad ng iba. Mga anak ng Diyos. Kailangan tayo ay laging malinaw ang pag-iisip, handa at laging gising. Purihin ang Panginoon sa hapong ito sapagkat ang kanyang encouragement sa atin ay tayo ay maging handa, gising at hindi natutulog ang ating espiritu. At sinabi rin po doon sa aklat ng Efeso, chapter 5, Efeso chapter 5, chapter 14. Ang sabi po dito, ito po, gumising ka, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ng Kristo. Yun pala yung solusyon. Ano? Bumangon. Gumising sa pagkakatulog. Ano ba sa akala natin ang natutulog? Paano ba natutulog ang isang tao?
mahimbing, maaaring hilik na hilik, ang sarap ng tulog, at walang nalalamang, at minsan mananaginip pa, ganon. Pero yung sinasabi dito, ay bumangon ka mula sa libing at liliwanagan ka ni Kristo. Parang ilustrasyon sa isang patay, patay na espiritu. Kailangan mabuhay. At ang sabi, mayroong pangako ang Panginoon, ang liliwanagan tayo ni Kristo. At tayong lahat ng mga mananampalataya na kapag kaisa kay Kristo, ano yung sinabi dito sa sa chapter 5 na ito? Kung babasahin ang Epeso, napakadami po ng mga pagtuturo sa salita ng Diyos na maaari po natin ito ay may apply sa ating buhay. Ano po? Ang sabi po dito sa 18 ng 5 ng nitong huwag kayong maglalasing sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Yun pala. Mapuspos ng Holy Spirit upang tayo ay magising ng spiritual. Magkaroon ng kamalayan. Kasi tinanggap natin ang banal na Espiritu sa ating buhay upang siyang magturo, gumabay sa atin sa spiritual na buhay. Kung tayo natutulog, siya ang gumigising. At sabi din doon sa aklat ng mga taga-Roma, ang banal na Espiritu ang lumuluhog upang tayo ay makapanalangin. Salamat po sa Panginoon dahil talaga pong ang Panginoon ay mabuti, magaling po siyang magturo, magaling po siyang mag-encourage. Sa akin pong buhay, lahat ay naranasan ko po iyan. Na sa pagsama at paggabay ng banal na Espiritu at sa pagsisikap na hanapin ang kanyang kalooban, nakatagal po ako ng maraming taon sa pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Ayoko pong matulog ang aking espiritual. Ang gusto ko po'y gumising at maging handa at ayoko madatna ng Panginoon na ako ay natutulog. Purihin po ang Panginoon at nawa po ito ay maging encouragement sa lahat ng nakarinig, sa maikli pong mga mensaheng ito ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat, purihin po ang Panginoon, tayo po ay muling manalangin. Hallelujah. O purihin ka, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo, O God. Ako na inyong lingkod ay nagpapakababa sa inyong harapan. At muli ay humihingi ng gabay ng Santong Espiritu na makapanatiling gising at hindi natutulog ang Espiritu. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapanatili, lumakas, at tunay nga po, Panginoon, na maingatan namin ang aming mga tinanggap sa inyo na huwag manakaw ninuman. Lord Jesus, tunay nga po, Panginoon, na marami pong salamat sa hapon ito. Pagpalain niyo ang inyong mga lingkod, ang inyong mga tagapanguna, mula pa po, Panginoon, sa Quezon City, sa superintendent, sa kanyang mga pamilya, sa mga kapastoran ng Door of Faith, kay Ma'am Che, na amin pong Mother Church, Panginoon, pagpalain niyo po, O Diyos. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kapayapaan at kagalakan. At kahit kami po ay hindi nagkakapangipangita, Panginoon, personal, lagi naming idinadalangin na siya inyong pagpalain, palakasin at ingatan. Bigyan pa, O Diyos, ng mahabang buhay at maisulong ang kahariang inyo po, Panginoong, itinatag sa lupang ito, Panginoon. Marami pong salamat pagkaisahin mo kami ng inyong banal na Espiritu. At tunay nga po, Panginoon, na yung pag-ibig na mula sa inyo, O Diyos, ay laging manatili sa aming mga puso. Ang pagkakaisa, O Diyos, ay tunay na maihatid namin, O Diyos, sa pamamagitan ng aming pananalangin. Turuan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na sa lahat ng mga panahon ng aming mga buhay, kami po ay manatiling gising, laging handa na marat na ninyo na kami naghihintay sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito, sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.